Okay. Okay, open ko lang po yung file ng nahanap ko lang yung sinend sa'kin ng mga mambing. Wait lang. Ergo. Yan yung model. Nasaan? Ay po ha, tinahanap ko laang kung nasaan yung lab. Kasi kami kalas nung isang araw, noong, ano bang, Wednesday ata? Or Thursday? Wednesday night. Inabot na kami ng alas 11 ng pagmi-meeting ng Ergo. Online ng mga faculty. Ano, para iayos. Kasi nga may COGLAB. Eh di isi-share ko pa sa inyo COGLAB. Discuss ko muna po. Yung ating laboratory manual guide. Hirapan kami ngayon class kasi nga may pinurchase na na COGLAB. So yung dati na template, hindi namin fully magamit kasi i-revise namin yung pangalan nun, yung app na gagamitin. So, all of us ay medyo lost kami, as in kaming tatlo. Kaya, every gagawin namin, quiz, laboratory, ay kami nagbi-meeting nang kami ay pare-pareho. So, ari class, ari ay hindi fully edited. May pinagmeetingan kami ari kinuha ko lang dun sa sinend nila sa GC. Pero meron na kaming ginawang alteration dito sa first laboratory natin. So, i-edit nyo na lang, class, habaang, or sasabihin ko sa inyo, inyo pong inote, tapos i-edit ko siya later. Tapos, ang concern lamang dito, class, since next face-to-face po natin ay sa next week, so, para po hindi kayo matatambakan, ay ang deadline na nito ay sa next week din. Ano, so ako na lang ay kung kayo nandito ng linggo, edi okay lang sa akin. Tayo muna kasi baka bigla mamatay. Sa inyong GCR. Okay, let's discuss. May minor edits lang na kailangan gawin. So, makinig pong mabuti, mag-notes taking. Kay Mambing ang nakasulat dito kasi siya yung nag-initial editing. Eh, sabi ko nga sa inyo, dinownload ko to from our GC na oh, objective, understand how human brain process information, demonstrate compatibility and interferences issues, determine how noise or interference affect perception. So, manonotice nyo na yung sa mga goal na to, tinuruan kayo noong process, human process information model. Tapos, dito, hindi ko lang sure kung dapat pang i-proceed ito sa letter B, kasi hindi naman siya generic na na-discuss doon sa ating during lecture. Pero ang point lang naman dito class, in relation to signal detection is that how do we make decisions? Ano po, yung parang, di ba nag-perceive ka, tapos minsan may nakakaabala sa ating pagbibigay ng attention those are interferences. So minsan yung nagiging perception mo ay nako-confuse ka or naaapektuhan at nako-confuse ka kasi nga merong mga available na interference. Tapos yung interference na tinutukoy, sometimes we call it noise, eh paano po nakaka-affect yung mga noise na yun sa interference. What I'm trying to say is, um, halimbawa class, itong word na itatype ko,
Okay? Black. So, pag sinabi ko sa inyong read, instead of telling me the ano nga yun, the color of the instead of telling me the words that you're seeing, you have to tell me the color. So, sa chat box, ano dapat ang sagot nyo? Pakilagay nga po. There is a written word, nakita nyo naman yung sinulat ko. Tapos, ang question ko ay, ang instruction, tell me the color, not the text. What is the answer? Yan. Siyempre, napag-isipan nyo pang mabuti yon. Pero di ba it will be hard, do you agree? Agree ba na mahirap sabihin yung red kasi ang nababasa natin ay black? So, yun yung tinatawag na interference. Malinaw ka sa atin, may noise. So, dun sa activity na gagawin natin na stroke test, may ganong effect. Na, alin kayang mas madaling basahin? Yung words, yung word, o ibanggit mo yung color. So, yun po ang i-analyze natin kung paano nagfa-function ng ating brain in that concept na binabanggit na posible na mayroong interference. Ang method, discuss your subject profile. So, papalitan po natin, class, yung subject profile dito according sa amin na pagkasunduan. Ganito po yon. Huwag malilito, inyo pong isulat. Diga po, mostly, ang bawat isang grupo ay may 5 na member. Ngayon, bawat isang member, drawing ko ha, member 1, member 2, member 3, ari group. Ay, may group, may 5 member. Ari si member 4 at ari si member 5. Tapos, ang gagawin nyo po, bawat isang member ay magkakaroon ng tig-isang respondent. Okay? So, magkakaroon tayo ng 4 na respondent. Respondent 1, respondent 2, respondent 3, respondent